Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 39 ng Omniscient Reader's Viewpoint, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa kasamaang palad, wala si Yoo Jong-hyuk sa ika-6 na palapag. Ang tanging nakapagpagaan ng loob ko ay ang katotohanang madali lamang ang pelikulang ipinapalabas doon. Isa itong tipikal na thriller na idinirect ni Bryan Singer, at dahil alam ko na kung sino ang salarin, mabilis ko itong natapos. Hindi nagtagal, lumitaw ang mensaheng nagsasabing nasiyahan ang may-ari ng teatro sa nabagong wakas ng pelikula, at bilang kabayaran ay nakatanggap ako ng 500 coins. Tila hindi makapaniwala si Lee Ji-hye at nagtanong ng tulala, siya talaga ang pumatay. Agad kong tinanong kung nagrereklamo ba siya tungkol sa spoiler dahil imposible namang may hindi pa nakapanood nito rito. Maging ang konstelasyong secretive plotter ay galit sa mga spoiler. Dahil sa kakaibang katangian ng pelikula, may isa pang gantimpalang lumitaw pagkatapos, isang skill book na tinatawag na Calm Observation. Ang Calm Observation ay isang napakakapaki-pakinabang na kakayahan. Binibigyan nito ang gumagamit ng kakayahang pagmasdan ang kilos ng target at matukoy ang kabuuang kakayahan at mga estadistika nito. Hindi ito gaanong mahalaga para sa akin dahil mayroon na akong character list, ngunit para kina Yoo Sang-ah o Lee Gil-young, napakalaking tulong nito. Lalo na itong epektibo laban sa mga kaaway na magaling magsinungaling at magkunwari. Automatiko kong nakuha ang kakayahan, ngunit kahit ganoon ay may kaunting panghihinayang pa rin akong naramdaman. Bahagi ng sarili ko ang umaasang makakaranas sana ako ng pelikulang tulad ng Gladiator. Wala pa rin kasi akong maayos na passive combat skill. Sumagiman sa isip kong bumili ng weapons training, hindi pa tamang panahon para magwaldas ng coins para rito. Napabuntong hininga si Jung Hee-won at sinabing sawa na siya sa mga pelikula at sumang-ayon ako. Ayaw ko munang makakita ng sinehan kahit sandali. Kahit paano, sapat naman ang naging gantimpala para masabing sulit pa rin. Agad kaming umakyat sa ika-7 palapag, umaasang sa pagkakataong ito ay masisilayan na namin si Yoo Jong-hyuk. Ngunit pagdating pa lamang namin doon, bumigat na agad ang pakiramdam ko. Halos lahat ng poster ng pelikula ay punit-punit na. Isa lang ang ibig sabihin nito, nakapasok na si Yoo Jong-hyuk sa boss room. Wala na talaga kaming oras, sinigawan ko silang tumakbo dahil malapit na kami sa huling palapag. Mabilis kaming dumaan sa mga auditorium at pasilyo habang nilalagpasan ang mga poster ng mga lumang pelikulang Koreano. Tahimik akong nanalangin na sana ay punit na ang lahat ng natitirang poster, ngunit hindi nangyari ang gusto ko. Nanatiling buo ang huling poster, lintik. Agad nagsimula ang screening, nilamon kami ng bughaw na liwanag at nagbago ang paligid. Umiikot ang paningin ko at pumasok sa ilong ko ang maalat na amoy ng dagat. Ang entabladong kinaroroonan namin ngayon ay nasa gitna ng dagat. Ngunit hindi ito cruise ship tulad ng dati. Ang amoy ng pulbura at mga kanyon ay pumuno sa hangin, habang nararamdaman ko sa ilalim ng aking mga paa ang magaspang na kahoy ng isang panoksyon. Inasahan ko nang maaaring mangyari ito. Hindi ko lamang isinama si Lee Ji-hye dahil sa lakas niya kundi dahil naghanda ako para sa ganitong sitwasyon. Hindi mahirap hanapin siya. Iisa lamang ang barko, at mula sa malapit ay naririnig ko ang mga mensahe ng Duke of Loyalty and Warfare. Natagpuan ko siya sa isang sulok ng unang palapag ng kubyerta, nakayuko at walang tigil sa pagsusuka. Tinanong ko siya kung ayos lang siya, ngunit tumingala siya sa akin na puno ng luha ang mga mata at desperadong umiling, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ito simpleng pagkahilo sa dagat, paulit-ulit niyang sinasabing hindi niya ito gagawin habang muling nagsusuka. Alam ko na ang dahilan. Hindi ito dahil galit siya sa dagat, ito ay dahil sa mga alaalang gusto niyang takasan. Habang bumabalik sa isip ko ang mga alaala mula sa Ways of Survival, naalala ko ang katotohanan tungkol kay Lee Ji-hye. Maraming mambabasa noon ang naniwalang napili siya ng Duke of Loyalty and Warfare dahil isa siyang inapo nito. Ngunit hindi yon totoo. Si Lee Ji-hye ay kabilang sa Jeonju Lee clan. Ang tunay niyang ninuno ay si Lee Eok-gi, isa sa pinakamalalapit na kasama at kaibigan ni Lee Sun-shin,
isang taong nakipaglaban sa tabi niya sa mga digmaan at nagtatanggol sa kanya noong maling pagbintangan siya. Ngunit hindi siya naging konstelasyon dahil kulang ang mga alamat at mitong bumabalot sa kanya, marahil iyon ang dahilan kung bakit pinili si Lee Ji-hye. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil konektado siya sa pinakamamahal na kaibigan niya. Biglang lumitaw ang isang bounty senaryo, humihingi ng tulong ang konstelasyon. Ang layunin ay hikayatin si Lee Ji-hye at magtagumpay sa labanan ng Myeongnyang. At ang gantimpala ay napakahalaga, isa sa mga stigma ng Duke of Loyalty and Warfare. Mabilis kong nyugyog si Lee Ji-hye. Wala nang oras para mag-aksaya pa. Sinubukan niya akong itulak palayo at sinabing kami na lang ang bahala, ngunit pinigilan ko siya. Sinabi kong alam kong hindi ito dahil sa pagkahilo sa dagat, alam ko ang totoo. Na ang pelikulang ito ay nagpapaalala sa kanya ng kaibigan niyang pinatay niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Nanigas siya. Paano mo nalaman iyon? Hindi ko pinansin ang tanong niya at diretsong tumingin sa mga mata niya. Pinatay mo ang sarili mong kaibigan para lang mamatay ka rin dito. Habang bumabagsak ang mga kawit ng mga kalaban sa barko at nagsisimulang sumalakay ang mga sundalong Hapones, patuloy akong lumalaban habang nagsasalita. Pwede kang tumakas kung gusto mo. Baka hindi ka na kailanman mapatawad. Pero kung magigising ka ngayon, may mga tao ka pang maililigtas. Lalong naging magulo ang labanan. Dumadagsa ang mga sundalo sa bawat direksyon habang nagpapaputok ng mga kanyon ang mga barkong kalaban, Lee Ji-hye. Sumigaw ako muli, unti-unti siyang napaupo at umiiyak habang sinasabing marumi siya at hindi karapat-dapat mabuhay, sumang-ayon ako. Kasuklam-suklam. Maging ako ay nakaramdam ng pagkasuklam sa sarili ko dahil ginagamit ko siya sa ganitong paraan. Pero walang sinuman ang tunay na karapat-dapat. Habang hawak ko ang Hercules shield at hinaharang ang mga pagsabog, tinitigan ko siya ng malamig, mabuhay ka at akuin mo ang kasalanan mo. Gugulin mo ang natitirang buhay mo sa pagbabayad para rito kung kailangan. Kahit ano paman, mabuhay ka. Pagkatapos ay tiningnan ko siya. O gusto mo talagang mamatay dito? Sa sandaling iyon, naramdaman kong mas lalo kong nauunawaan si Lee Ji-hye. Sa ilalim ng lahat ng galit, pagkasuklam sa sarili, at kawalan ng pag-asa, may isang simpleng damdaming nakatago, ayokong mamatay, at doon tumugon ang Duke of Loyalty and Warfare. Isang matingkad na pulang liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Lee Ji-hye, unti-unti niyang itinaas ang espada niya at tumingin sa dagat, may 12 barko pa. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa dulo ng espada niya, na-activate ang Ghost Fleet, biglang bumula at umalon ang dagat habang isa-isang lumitaw ang 12 barkong multo. Walang epekto ang mga kanyon ng kalaban dahil tumatagos lamang ang mga ito sa mga barko. Dahan-dahang sumulong ang hukbo ni Lee Ji-hye at winasak ang lahat ng humaharang sa kanila. Ang babaeng umiiyak lamang ilang sandali ang nakalipas ay ngayoy namumuno na sa digmaan na parang isang tunay na admiral. Wala pang isang oras ay bumagsak na ang huling barko ng kalaban, at nang matapos ang lahat, bumalik kami sa loob ng sinehan. Pagod na nakatingin sa akin si Lee Ji-hye, Josie. Magpahinga ka rito. Kami na ang pupunta para iligtas si Yoo Jong-hyuk. Wala akong oras para magdiwang, kahit gaano pa kalakas ang bagong stigma, mawawalan iyon ng saysay kung magwawakas ang mundong ito. Pagkatapos naming palakasin ang aming mga estadistika, umakyat kami sa huling hagdan. Maghanda na kayong lahat. Ang ikawalong palapag, ang Heavenly Garden, ay naghihintay sa amin. Pagkarating namin sa bubong, agad kong nakita ang likuran ng taong matagal naming hinahanap, si Yoo Jong-hyuk. Sa pag-isip sa lahat ng mangyayari kung mamamatay siya, biglang umapaw ang galit ko, walang pag-aalinlangan akong tumakbo patungo sa kanya at hinampas siya sa likod ng ulo, Hoy, Yoo Jong-hyuk. At diyan nagtatapos ang kabanata 39 ng Omniscient Reader's Viewpoint. Gusto niyo ba ng chapter 4 na po? Mag-comment na sa baba mga ka-TV at hanggang sa susunod na kabanata, paalam.